Romania ay hindi ang pinakamayamang bansa sa Europa, pero libu-libong tao ang lumilipat dito upang manirahan. Ngayon, pupunta ako sa kabisera ng Romania, ang Bucharest, para malaman kung ano ang mga bagay na umaakit sa kanila dito. Ang magandang sahod dito ay mga 1,000 euro. Mura ang buhay dito sa lungsod, masasabi ko. Tatanungin ano ang alam ng mga tao tungkol sa Romania bago lumipat sa Bucharest. Lahat. Chesko kasama ang mamaliga, lahat. Paano nagbago ang relasyon ng mga Ukrainyano sa mga Ruso na marami rin dito? At ngayon hindi kami nag-uusap. At posible bang maging bahagi ng Romania? Napakahirap ng kanilang wika. Tinawag nila akong Rusayka. At talagang nasaktan ako dito. Bukod dito, mahuhuli akong mapahiya. Ay naku, anong tanga. Makikita ko kung paano nakakaapekto ang mga simbahan sa Romania sa mga bagong dating. Talagang gusto kong tanggalin ang mga tattoo. At malalaman ko kung ano ang gusto maging mga batang lumipat dito. Gusto kong maging doktor na nag-o-opera. Puso para makuha ang tuyong dugo. At ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano kumikita dito ang Moldovan na si Tonya. Isang problema, ang lumitaw. At saan nagmula ang paghahanda para sa atake sa ating mga babae? Mas matatag ang mga lalaking rumen at hindi sila nahihiya. Inalis. Malaya ang pakiramdam. Sige, ganun na nga. Bine ați venit la București. Поехали. Binabati kita, kilalanin nyo, ito si Tonya. Sakay siya ng tren papuntang Bucharest at kahit na muntik na siyang mahuli sa pag-alis, sabik na sabik siyang makita ang kanyang lola na nakatira sa Bucharest sa loob ng 30 taon. Bukod dito, si Tonya ay pupunta para mag-perform sa isang malaking Romanian na palabas sa telebisyon kung saan siya ay inanyayahan bilang isang banyagang bituin. Meron akong isang bungkos ng mga larawan dito sa akin bilang isang maliit na babae. Pagkatapos bilang isang teenager, iset up ko ang aking sarili dito. Improvised podium. Meron akong naglalakad-lakad ako sa kahabaan ng buong tren. Parang nasa Fashion Week ako siya. Lumipat sa Bucharest nung ika-93. Well, actually, narito ang mga katotohanan. Mula nung taong 2000, pumupunta kami. Tuwing taon sa pista, sa bawat bakasyon doon, naglalaan kami ng oras. Nung mga bakasyon sa bagong taon na ito ay tumatagal ng 2 linggo. Ito ay tiyak na nangyayari. Sinalubong kami sa Romania at itong mga huling taon, tumigil na kaming pumunta. Nung mga panahon ng COVID, nakita ko lang siya isang beses nang dumating siya sa Chisinau. Well, namimiss mo ba si Bobona at Bucharest? Oh, namiss ko siya. Well, ayun kay Bobon, higit pa syempre. Ang tren ay bumibiyahe ng mahigit 12 oras at bukod sa pagtulog, marami ring mga libangan dito, butas para sumilip sa mga kapitbahay, walang katapusang salamin, kape mula sa pakete at pagpapalit ng gulong sa hangganan ng Romania. Lumabas sa Moldova at Romania, iba ang lapad ng tren. Lahat ng bagon kasama ang pasahero ay itataas, aalisin ang mga gulong na Soviet at papalitan ng mga gulong na Europeo. Halos 1 oras ang biyahe. Nakakatakot ang mga tunog. Bakit ganon? Oo, kasi hinahati nila ang bawat bagon at pagkatapos ay itataas ito ng hiwalay. Ngayon, itataas na ba nila? Pagkatapos, natitira na lang ay matulog at magising sa istasyon ng tren sa Bucharest kung saan lahat ay nakatuon sa pagtanggap ng mga refugee mula sa Ukraine kaya mahirap maligaw. Kahit na wala ako, may nag-shoot dito ng cool na bagay. Nakakainis na ang tren ay bumibiyahe sa gabi at hindi mo masyadong makita ang Romania. Hindi ko gawin yon kaya't nag-drive ako. Sa customs, dokumento sinusuri sa mga refugee pero kailangan kong ayusin ang green card para sa sasakyan. Hindi lahat ng mga border guard ay natutulog. Sa pagpasok sa Romania, di gaano nagbabago ang mga tanawin pero depende sa kung ano ang ihahambing mo. Makikita na ang ilang tao sa mga nayon ay nagtatanim ng mga pananim sa tradisyonal na paraan. May tupa, kariton at nag-aapoy na dayami. Kasabay nito, ramdam din ang palatandaan ng maunlad na infrastruktura, urandi, tulay, tren at bukirin na may solar panel. May lumalabas na banner ng larawan ni Jesus. Ang mga Rumenyo, Yitanite, ay isang malalim orthodox na bayan. Kahawig ng mga bayan natin ang mga lungsod dito dahil sa sosyalismo. Sa mga kalye, napakaraming watawat at magaganda mga gusali. Huminto ako sa Buzău para kumain at sa isang random na kape, may musika mula sa mga speaker bawat kalahating oras. Sigaw ni Yura, Shatunov, kaya tumingin, sa iyong mga kamay. Maglaro mawala lahat.
Sa Buzao, nagustuhan ko rin ang sidewalk kung saan mukhang kamakailan lang ay tahimik na naglalakad ang mga tao sa sariwang semento at mukhang hindi ito nakakaabala sa mga dumadaan. Sa daanan nakakatuwang makasagupa ng radyo na tumutugtog ng isang Russian na kanta. Sa wakas, 8 oras nandito na ako sa Bucharest. Ang populasyon ng Bucharest ay 2 milyon at ang kabuuang populasyon ng bansa ay 20 milyon. Ang bansa ay miyembro ng European Union, ngunit hindi ito bahagi ng Eurozone, may sariling pera. Romanian leu, ito ay katumbas ng 20 euro cents. Sa mga nakaraang taon, average sahod sa Bucharest ay tumataas at noong 2022, mga 1,000 euro. Mga IT professionals pinakamataas kita. Si Irina ang kanyang asawa ay nasa IT. Matagal silang naghanap ng bansa at nagpasya silang sa Romania. Mayroon silang 2 anak dito, trabaho, at isang bahay na kasalukuyang tinutuluyan ng mga refugee mula sa Ukraine. Lumalabas na meron kaming Romania, Montenegro, Romania, Belarus, Italia. Romania. Nanalo ang Romania? Oo. At talagang masaya kami dito. Sobrang-sobra. May mga pagkakataon na kami ay naglakbay sa ibang mga bansa para sa trabaho, pero sobrang nahulog kami sa pagmamahal sa Romania, kaya nakiusap silang makapunta dito. Kalikasan, klima, at maasikaso ng mga tao. Ang mga tao dito ay kahawig ng ating mentalidad, lapit. Si Dasha ay galing sa Ukraine pero dumating siya 10 buwan nakaraan. Akala ko sandali lang pero nahulog ako sa lungsod at ngayon ay ayaw ko nang umalis dito. Sobrang gusto niyang maglakad-lakad sa mga lokal na parke nagpapaalala ng Kharkiv. Ang paborito kong lugar sa Bucharest ay tinatawag na Lake Park. Gabi-gabi akong naglalakad sa park. Mahal ko ito. Dito napakaraming magagandang puno, iba't ibang kulay. At sa Tagsibol, nagsisimula mamukadkad ang lahat amoy. Isang kabaliwan, napakaganda. Ang parke na ito ay nakikipagkumpetensya sa atin. Ibig sabihin, mas maganda sa Kharkiv. Siyempre, ano ba ganitong parke? Pumunta Kharkiv, ipapakita? Ganda ng parke, nakakabighan. Tayong alkalde. Maaari ba akong pumunta sa Kharkov? Oo, siyempre. Kapag natapos na ang lahat, ipapaalam ko sa'yo. Sang-ayon ako madaling magbiro kapag nasa ligtas na bansa. Pero para sa mga biro tungkol sa Kharkiv, sana ay patawarin kami ni Dasha ng mga naroroon sa lungsod noong panahon ng mga pambobomba. Literal na kinabukasan pagkatapos ng pagkuha ng video, dumami ang mga pagsabog sa lungsod. Nakikita nila ikaw ay taga-Ukraine, lahat ay magsisimulang maging mabait sa'yo. Sila ay maasahin pa mo sa mabuti at positibo. Ngayon, pinadali ang lahat mga Ukrainyano. Maaari silang pumasok sa Romania gamit ang ID at manatili sa bansa ng walang rehistrasyon hanggang X na buwan. At para sa mga gustong manatili at magtrabaho, madaling makuha ang mga dokumento para sa permanenteng paninirahan. Nag-a-apply ka, bibigyan ka ng ganitong papel, karapatang magtrabaho at makakuha ng serbisyong medikal. As kahit hindi ka nagparehistro, may pagkakataon o fase network ng mga klinika para sa mga Ukrainyano ng libre. Pakiusap, pumunta ka kumonsulta magpagamot. May problema ang tatay ko sa ngipin. Sa pinakamalapit na dentista kaming magbayad. Di nagbayad ng kahit 1 sentimo ang babae. Dentistria ang pinakamahal. At naintindihan niya na hindi ako local. Sabi niya, saan ako pupunta mula Ukraine? Sabi niya, oo lahat at nagsisimula na. Sa madaling salita, walang maipasok na pera. Ayon kay Dasha, hindi nagbabayad ang gobyerno sa Romania sa mga refugee, pero may 100 euro bawat tao. Maraming mga refugee ang tumatanggap mula sa UN. Tama ba ang pagkakaintindi ko, kung ang pamilya ay may 5 tao at tumatanggap ng 500 euro, maaari silang mamuhay ngayon sa isang lugar ng libre at kumuha ng mga libreng produkto? Kaya may kapalit ang lahat. Tuwing tato araw, may kailangang bilhin, maayos na, kasama ang mga bata, ma-enroll na. Nag-organisa ang mga bata ng isang Ukrainian school para sa mga Ukrainian na bata. At may ilang sadik dito sa Bucharest, kaya pwede nang i-enroll ang mga bata ng walang tanong. Mga nagsasalita ng Ruso ba? Mga nagsasalita ng Ukrainian. Ito talaga ay mula sa Ukraine. Ang mga Ukrainian na babae ang nag-organisa. Nag-organisa ang aming grupo. Sa tingin ko, syempre, magiging medyo mas mahirap ngayon para sa mga nagsasalita ng Ruso. Isipin mo, pinili ni Dasha ang Romania, ikinukumpara ito sa Germany at Poland kung saan umalis ang kanyang mga kaibigan. Sa Germany, nagbibigay sila ng tulong pero walang sinuman ang isinasaalang-alang Germany. Una, may bureaucracy. Pumunta ka sa immigration, 1 araw lang, tapos na. Maraming mga papeles sa Germany. Marami akong kaibigan sa Germany. Ito ay mga pagbisita ng ilang beses. Halos 10 beses akong bumalik sa immigration service kasi yung papel ito ay hindi tama o yung isa ay hindi tama. Yung mga Aleman ay pedant.
At ang mga benepisyo. So nag-iba-iba ang antas. Ngunit hindi ganon kadali makuha. Ibig sabihin, may mga kaibigan ako, umalis sila kasabay ko at tumawid bago ako sa Romania, nag-aasikaso pa ng mga dokumento at di pa natanggap ang benepisyo. Yung mga presyo ng renta sa Germany ay nakabibighani. Magkakaroon ng ilan doon, magre-renta ng 2 silid na apartment sa 1,500 euro. At anong tulong ang hindi nito matutugunan? Hindi, syempre nagbibigay sila ron. Binigyan ng 600 euro para sa dalawa, 300 euro bawat isa. Sa Poland, hindi ganun kamahal, pero mas mahal ang mga ari-arian. Kaysa dito, pareho lang ang pagkain, pinag-usapan namin ng mga kaibigan ko, plus minus. Hindi palaging ganon kadali. Noon, ang mga Ukrainians ay nag-aasikaso ng mga dokumento kasama si Irina. Kailangan naming gawin ito mas matagal. Mayroon kaming Ukrainian na pagkamamamayan. Dumating kami dito para sa trabaho, ipinadala kami sa isang business trip at sa prinsipyo, kami. Ang abogado sa trabaho ay nagkwento at nagpakita kung anong mga dokumento ang kailangan kolektahin. Ang prosesong ito ay tumagal ng napakatagal kasi dumating kami dito, nagsubmit ng mga dokumento at kinumpirma ang aming mga diploma. Pagkatapos nito, bumalik kami sa Ukraine kung nagsubmit kami sa embahada, sa Romanian Embassy, para sa visa D. Pagkatapos ay bumalik kami dito, nagsubmit ng mga dokumento para sa permiso. Kaya sa kabuuan, tumagal ito ng 6 na buwan. Ang pangalawang anak ay isinilang ni Irina dito na. Kahit na wala kang residence permit, ayon sa batas, ang panganganak ay itinuturing na banta sa buhay. At tiyak na makakatanggap ka ng tulong, magiging maayos ang panganganak, at mapapalabas ka sa klinik, libre ito. Pero dahil nandito kami at ang aming sitwasyong pinansyal ay nagpapahintulot na bayaran ng doktor at ang klinika, pumili kami ng klinika na Medicover. Ang halaga ng panganganak ay nasa paligid ng 2,000 euro. Mas mura ito kumpara sa panganganak sa Belarus, sa state clinic. At syempre, mas maganda ang mga kondisyon. Ang mga Romanian na bata ay ipinanganak na may sukat na 46 cm. Ibig sabihin, napakalit nila, sobrang miniatura. At nagkaroon ako ng 56. Kaya't humiling sila na kung mayroon na akong nabili para sa bata, mas mabuti na dalhin ito dahil hindi siya komportable. Maraming mga babae na dumating kasama ang kanilang mga asawa ang nanganak dito sa mga pampublikong ospital. Ayos din ang lahat. Sinubukan nilang pasalamatan ng doktor pero hindi tinanggap ng doktor ang pera. May oras na ang dayuhan sa Romania ay may higit karapatan kaysa sa Romanian. Si Marina ay hindi nag-apply ng Romanian citizenship para makapag-aral sa Bucharest ng libre. Dumating ako sa Bucharest para mag-aral. Sa universidad, hindi ko kailangan ng citizenship noon dahil ang mga tao mula sa Moldova ay may mga espesyal na programa para hindi magbayad sa universidad. Ang mga kondisyon para dito ay upang walang Romanian citizenship. Para sa isang dayuhan kung hindi siya refugee, kailangan niyang makahanap ng employer na magagarantya para sa kanya upang makakuha ng permiso sa paninirahan at trabaho. Ang ideya ay kailangan ng kontrata para kay Monk. At sa bagay na sino, na maaari mong gawin ang permit na ito para sa trabaho. Yung akin ay para sa bagay, ito naman gawin para sa trabaho. Pagkatapos ng pag-aaral, si Marina ay naging realtor at ngayon ay kumikita ng maayos. 1,000 euro kailangan para sa pamumuhay. Pero kumikita, ganyan. Wala akong sahod. Nagtatrabaho ako sa komisyon at nakakaya ko. Sapat na. Ba para sa'yo nga ba? Meron akong sapat, sabihin natin, sa mataas na antas ng pamumuhay. Si Marina ay nagtatrabaho sa hilaga ng Bucharest. Itong lugar ay itinuturing na prestihiyoso kahit na ikumpara sa sentro. Itinuturing isang napakaastig na lugar. Bakit masastig? Masastig ito kaysa sa sentro. Dito tayo ngayon. Oh. Ang malaking negosyo sa Europa ay nagtatangkang pumasok sa Bucharest. Meron tayong napakagandang mga presyo. Kung isasaalang-alang mo, magkano ang maaaring ipaupa? Napakataas ng porsyento ng kita dito sa Romania. Ano ang nangyayari sa Romania? Sa kliyente ng Dialneo? Gusto ng kliyente mag-invest ngayon. Maaari siyang bumili ng lugar sa sentro ng London ng 20 milyon dolyar. Nagbigay ba sila ng pera ng matagal na at irenta ito ng 10-20,000? Dito, para kumita ng 20k buwan, bumili ng isang gusali 3 milyong. Si Irina ay nakatira rin sa hilagang lugar. Ayon sa kanya, ang prestihiyo ng lugar ay nag-iiba depende sa lapit nito sa malaking parke at mga anyong tubig.
Ang saklaw ng presyo ng pabahay dito ay mula 400 euro hanggang sa walang hanggan. Dito walang tirahan. Mga tao na walang tiyak na tirahan. Maraming mga paaralan, mga daycare at napakaraming mga playground sa mga bakuran dito. Sa prinsipyo, 10 minutong lakad papunta sa pinakamalaking parke sa Bucharest, ang Herastrau. May malaking promenade, mall. Dito malapit ang istasyon ng metro na Ural Vlaicu at napakaganda ng koneksyon sa transportasyon. Noong dumating kami dito, ito ang unang lugar na nakilala namin. Kaya't nanirahan kami dito. At nang dumating kami sa Romania sa pangalawang pagkakataon, sinabi namin na hindi kami lilipat mula sa lugar na ito. Masaya kami dito, komportable. Sa kabila ng kalye, may mga bahay na nakatayo na. Nakadikit sa parke ng Herastrau at ang renta doon ay mula 1,000 euro. Sa Bucharest mayroong mga kindergarten at paaralan sa maraming wika, ngunit nag-uugnay sa kinabukasan ng kanyang mga anak sa Romania, ipinadala ni Irina sa Romanian kindergarten. Nang bumangon ang tanong tungkol sa pag-aaral sa kindergarten, pinili namin kindergarten na nagsasalita ng Romanian para sa aming mga anak. Natutunan nila ang wikang Romanian para makapasok sa isang karaniwang paaralan. Kaya naman, mas madali na para sa bata na makipag-usap sa wikang Romanian, madali siyang nakakahanap ng mga kaibigan sa playground, sa parke kapag pumupunta kami, kung umaakyat kami sa bundok o sa beach. At mayroong paaralang Ruso na tumatanggap ng mga bata. Hanggang sa kamakailan, ito ay isang bayad na paaralan, ang paaralan sa ilalim ng embahada. Sa tingin ko ito ay naging libre noong nakaraang taon, ngunit may mga limitadong lugar ngayon. Pero hindi kami nagplano na pumasok sa paaralang Ruso. Sa tingin ko talagang nagmamalasakit ang mga Romanian sa edukasyon ng kanilang mga anak. Nang magsimula ang COVID, bawat bata mula sa paaralan ay binigyan ng sariling laptop para makapag-aral sila. Nasa bahay pa rin namin ang mga laptop na ito. At kung ang bata ay nagkasakit pero pisikal na makakadalo sa klase, kumokonek siya online at ang ilang mga bata ay nasa klase, habang ang iba naman na may sakit ay nasa bahay. Pero patuloy pa rin siyang nag-aaral online. Dito sa paaralan ng Romania, simula sa ika-4 na baitang, na talagang naghihikayat sa mga mag-aaral, kung ang average na marka ng isang bata sa loob ng 6 na buwan ay 8 puntos at kalahati, sila ay iginawad ng pensyon, scholarship, o ganyan ang tawag. 80. It's ay nag-udyok sa mga bata na mag-aral. Bago ang COVID, pinapakain ang mga estudyante sa paaralan. Yun, sa kasamaang palad, hindi na pinapakain sa paaralan, kaya naman kailangan naming bigyan siya ng ilang bagay na dadalhin. Pumunta kami sa paaralan kung saan nag-aaral ang panganay na anak ni Irina. At may ilang bagay na sa akin ay tila kakaiba. Magandang mesa para sa pagbubukas ng mga bote ng serbesa. Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko ay ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga inuming nakalalasing malapit sa paaralan. Sana hindi mga estudyante ang umiinom ng beer sa lamesang ito dahil ang lupa dito ay punong-puno ng mga takip ng beer. Si Katya ay ipinadala sa pampublikong paaralan, mahigpit at mahirap ang takdang aralin. Sumasayaw siya at abala sa bagay na kawili-wili para sa isang bata. Bukod dito, malinaw na kapag pa siya siyang maging doktor. Ika-5 baitang. Sobrang galit. Nagalit sila sa akin. Isang kaklase, nung 0 grade kami, hindi naniniwala na may scalpel ako. May doktor ba sa pamilya niyo? Ikaw ba ay doktor? Gusto kong maging doktor na nagpuputol ng puso para makuha ang tuyong dugo. Handa ka na bang mag-aral sa Romania? Magiging doktor ka sa Romania? At gayon din, gusto ko yung meron. Tayong relihiyon. Aralin sa relihiyon. Gusto mo, di ba? Bakit mo siya gusto? Pwede tayong manood ng cartoons sa klase. Naintindihan ko. Okay. Ang matematika sa amin ay medyo mahirap. Bawal sa'yo. Manood ng cartoons, di ba? Ito ay... Ukrainian ka ba? Gusto mo ba Bucharest? Ganda bang lungsod? Hindi ko siya gusto, pero ipinanganak ako sa Belarus. Saang lungsod? Belarus. Minsk. Ang unang batang lalaki ay si Anders. Anders? Gusto niyang maintindihan. Lakad ako sa jiu-jitsu. Aaral makipaglaban.
Sabi ng mama ko, nandun lang ako at wala akong ginagawa. Pero sa totoo lang, may ginagawa ako doon at nakakuha na ako ng pangalawang sinturon. Minsan, sobrang naglalaro kami na sinasaktan ko si Lorena at siya naman ay sinasaktan din ako bilang sagot. At pagkatapos ay sinasabi ko sa dulo, sinira mo, ang binti ko, sinira mo, ang kamay ko. Kami ng kaibigan ko ay naglalaro ng mga unan, huwag magkala tubig. May isang masungit na guro na kung hindi mo sinadyang nagawa ang mga aralin, agad siyang sumisigaw, parang baliw. Ayos, hindi niya alam Russian, hindi manonood. Naiintindihan niya, Russian. Naiintindihan niya sa lahat ng bagay. Ayos lang. Hindi ito nag-aayos. Ano ang nangrasngat sa Romanian, pero kung may hindi ako naiintindihan, sinasabi nila sa akin sa Russian. Dati akong naglalaro ng tennis, pero tanging ang guro ko na si Claudio. Umalis siya, nakahanap ng trabaho sa ibang bansa. At ngayon wala na akong ginagawa. Kilalanin si Dima. Galing siya sa Chisinau at 15 taon na siyang nag-aaral ng sayaw at profesional siya. Nais niyang tuparin ang lahat ng ideya sa Chisinau pero hindi niya kinaya ang lokal at umalis papuntang Amerika. Pero ang isang bagay na katulad ng pagtupad sa kanyang pangarap ay naranasan niya lamang dito sa Bucharest. Siyempre, mas malawak naman talaga ang Romanian show business at palaging may puwang. Naman para sa mga eksperimento, palagi kang pwedeng subukan ng bagong bagay. Si Paula ay isang singer na kilala ko mula pagkabata at talagang minahal ko siya, talagang na-inlove ako. Tinitingnan ko ang kanyang mga music video. At ngayon nagtatrabaho ako sa kanya, talagang pangarap ito. Kapag pinag-uusapan ng mga problema sa Moldova, halos mawalan siya ng galit. Gusto mong may mabago, gusto mong ipaliwanag sa mga tao, pero wala silang karanasan, zero, pero akala nila, alam na nila ang lahat. At bakit ko dapat kang pakinggan? Oo, kasi siguro mas marami akong karanasan. Anong particular ang tinutukoy natin ngayon, di ba? Ano ang problema? Marami, hindi lang isa dito, marami. Ibig sabihin, pagod na akong mawalan ng pasensya, ng kalusugan, at lahat ng iba pa, kaya umalis ako papuntang Amerika. At nangyari na nakahanap ako ng trabaho sa Romania mula sa Amerika. Mabilis na nakapag-adjust si Dima sa realidad ng Romania, gustong maglakad-lakad sa Bucharest, madalas ihambing ang bansang ito sa US. Dahil gusto kong maghapunan. Sa States, ganito ang nangyayari. Kung gusto kong maglakad, kailangan kong sumakay sa sasakyan, pumunta sa isang parke at doon maglakad-lakad. At hindi lang basta lumabas ng bahay at maglakad, wala. At dito talagang gusto ko ang sentro at talagang gusto ko ang European na arkitektura. Gusto ko ang mga lumang bahay at natutuwa ako na pinapanatili pa rin ang mga ito. Sana ay hindi ito masira. Meron akong... Ito ay isang matinding biro, Dima, tungkol sa digmaan, ngunit sadly may kaugnayan at partly katotohanan. Habang naglalakad sa Orthodox na simbahan, hinihimok ni Dima ang lahat na mamuhay ng masaya. Dito nakakatawa na hindi ko alam ano bang letra to o yung tinatawag na Z. Ibig sabihin sa Cyrillic pero salitang Moldovan at Romanian? Ang simbahan ay tag-iisa at meron silang iisang wika. Merong maraming mga salitang Ruso dito at meron ding mga salitang Ruso. Hindi lang mga Ruso, kundi mga Slavic. Hindi ako masyadong relihiyoso, pero maging tapat tayo, ang arkitektura ng mga simbahan ay talagang kahanga-hanga. Halimbawa, tulad ng simbahan na ito at ang simbahan na ito ay patunay na dahil nakita natin ang mga inscription doon at lahat ng iba pa, patunay na hindi kailanman nangyari na palaging may isang tao. Ayan, ito ay nakasara. Nagpapakilala tayo. Tawanan. Nandun ang Cyrillic, nandun din ang Latin, nandun din ang Greek na alpabeto. Mga kaibigan, tayo ay lahat sa totoo lang magkakapamilya sa mundong ito. Lalo na ang mga Europeo. Narito na. Ayun na tayong lahat. Kaya huwag na tayong mag-away. Pakiusap. Sa Ruso, bihira si Dima makipag-usap sa Bucharest. At alam na ako rin ay mula sa Moldova, automatikong lumilipat siya sa Romanian habang nag-i-interview. Nakatayo kami sa plaza na may mga lokal na tao, kaya dahil dito siya ay isang prioridad na namatay. Nagsimula ako sa Ruso.
Mari mong ilagay ito kung paano mo gusto. Dito talagang nahuhumaling ako sa arkitektura. Para kang nasa Middle Ages. Tingnan mo nga yung mesa na yan, di ba? Ang ganda niya. Dito, parang umupo ang mga kabalyero na pagkatapos nilang talunin ng isang tao at kumain ng kung ano. Tingnan nyo ang mga guhit na ito. Ganda. Sobrang ganda ng pakiramdam ng ganitong kultura. Talagang gusto kung burahin ang mga tattoo mula sa Amerika. Doon ko sasabihin, ang karaniwang mananayaw ay hindi kumikita ng ganun kabuti. Sa Vegas, maaari kang kumita ng mga $150 sa isang palabas. Sa Romania, pareho lang, mga $150. Maaari kang kumita, pumasok ka, pero mas marami kang trabaho doon. Bawat araw sa taglamig, kinailangan naming itigil ang interview ng sandali dahil may ibang malikhaing tao na sumingit sa broadcast. Sobrang madalas silang... Sila? Sige. Halik sa salon. Ngayon. Kailangan ng pera para sa mga pagbabago sa impormasyon, ng karagdagang detalye o masambadal at mga detalye para makaalis. Sige, good luck. Salamat sa Diyos. Sa sandaling ito, tinukoy namin ang bagay tungkol sa paglabag sa hangganan ng mga taga-Romania, pagkalito ng mga kababaihan at mga bata. Maaring sumilip sa stroller at halikan ang paa ng bata, ang kamay, haplusin. Kung ang bata ay hindi na sa stroller, medyo mas matanda na, pwede na siyang halikan sa noo. Para sa amin ito, well, sobra na, konti lang. hindi kahit kaunti. Dito, parang bagong silang na bata, gusto mong ilayo siya sa lahat para hindi siya mahawaan ng anumang impeksyon. At ang bata sa katunayan, well, hindi mula sa unang araw, pero sige, mula sa ikatlong araw na lang. Ipinapakita sa labas, ipinapakita sa mga kamag-anak, malalapit na kaibigan, kakilala, at hindi lang sila. Ang bata ay masigla. Napapansin ni Tonya ang interes sa kanya, na talagang ibang klase na. Dumaan ako at sinabihan silang dalhin ng bill. Kausap ko sila, tapos ganyan na lang ang ginawa nila sa akin. Mingon sila o ba nakita natin? Hindi pa nga nila ito itinago. Ito Bilang karagdagan dito, naiinis si Tonya sa paggamit ng hayagang imahe ng kababaihan sa patalastas sa kalye sa Romania. Ito kanila ay kanaya? Umali sa patalastas na ito. Simpleng pagsasakatawan ng sexual na pagtingin sa mga babae. Parang hindi ito paggalang sa babae, di ba? Well, mukhang maganda. Pero hindi kailangan ang labis na atensyon ng mga lokal na lalaki ay dulot ng hindi pagkagusto. Mas positibo ang mga Ukrainian na babae tungkol dito. Kapag lahat ay nakatingin sa'yo galing ka sa Ukraine, gusto kitang dalhin pa uwi. Mas matatag ang mga Ukrainian na lalaki at hindi sila nahihiya. Oo. Pero hindi lang ito tungkol sa mga Romanian. Ito, sa pangalatan ay mga Europeo. By the way, ang cute nila. Kaya siguro hindi ka aalis? Hindi kami aalis. Aalis na rin kami. Pero baka bumalik tayo. Kahit na sila'y tumatawa, kailangan kong iwanan ang bagong apartment sa bahay. Pumasok ako sa apartment, 5 na gabi sa basement. Dumating ako sa Dnipro at dumating dito sa Bucharest. Sa Bucharest, maganda. Napakabait na mga tao, magiliw, tumutulong. Maraming pagkakataon na makapunta sa kahit anong bansa sa Europa. Maraming pagkakataon na manirahan at iba pa. Pumili kami ng Bucharest dahil dito, ang mga presyo ay plus-minus. Malayo ang biyahe sa Kyiv, kaya nandito kami hanggang matapos ang digmaan. Kapag natapos na ang digmaan, uuwi kami at ang mga lokal na lalaki ay sumusunod sa'yo. Buong araw akong sinusulatan ng taxi driver. Gusto kong makasama ka sa biyahe. Pumunta ka sa hinaharap? Oo. Oh, Diyos ko, akala ko lang na, nagpalitan na kami. Pero hindi naman sa ganung antas, buong araw siyang sumusulat. At sa Bucharest, hindi ako magtatagal sa mga lokal. Well, iba ito. Sa iba't ibang paraan, Si Daniela mula sa Kharkiv, 2 buwan na siyang nasa Bucharest. Umaasa siyang makabalik sa Ukraine pero kung kailangan niyang manatili sa Europa, ang pinili niya ay Romania. Hanggang dito Naisip naming pumunta sa Germany pero nagbago ang isip namin. Siguro mas inihambing namin ito sa mentalidad. Sa Germany parang mas mahigpit ang mga tao, kumbaga. Dito, mas malapit sa sarili mo. Dito, mas malaya. Mas malaya? Oh. Sige, ganun na nga. Dito sa embahada ng Ukraine siya ay dumating para ayusin ang mga dokumento. Dahil sa mga pangyayari, laging masikip dito, ngunit mabilis na naresolba ni Daniela ang mga isyu.
Ninakaw ang aking sertipiko ng pagpaparehistro. Pinadala ko sa pulis at dito. Baka hindi ninakaw, baka nahulog lang. Ay, tek, kung ano-ano talaga ang nangyayari. Ano ang proseso para maibalik ito dito? Walang problema. Well, unang dumating ako sa pulis, binigyan nila ako ng sertipiko, dokumento. Pagkatapos dumating ako dito sa akin, kinumpirma ng konsul na ang sasakyan ay talagang pag-aari ko para walang mga tanong sa mga hangganan. Nakilala ko si Alex sa kalye. Sinubukan niyang magmusika sa Moldova matagal pero hindi niya ito kinaya at 2 taon. Tuluyan na siyang lumipat sa Bucharest. Ngayon mayroon na siyang kontrata sa isang producer at nabubuhay siya paglibang sa mga tao sa kalye. Sa isang araw, nakakakuha ako ng hanggang €200. Siguro 5 taon na ako sa Bucharest, pero sa unang 3 taon, hindi ako madalas na dumating, alam mo. Pero ngayon parang palagi na akong nandito. Ito ba ang pangunahing paraan mo ng pagkita? May isang lumang sentro dito sa Bucharest kung saan maraming turista, lahat ito. Kung kumanta ka ng maayos, lahat ng iyon, maaari kang kumita ng higit sa €100 o €200. Kumakanta ako ng mga banyagang kanta, hindi sa Russian, hindi sa Romanian, hindi sa English, hindi sa Italian, hindi sa French, at hindi sa para makapagbuhay. Oo, ganito ang kita ko. Pero nagtatrabaho ako sa studio, gumagawa ng musika at may kontrata ako. Sa Moldova, sinubukan bang maging profesional sa musika. Nag-aral ako ng maraming taon at gumawa ng kanta. Lumabas ako sa telebisyon at lumabas sa radyo pero walang production house. Walang makasama mag-sign kontrata sa malaking merkado at dito, malaki ang industriya. Sa Moldova, kailangan palaging magbayad para makagawa ng kahit ano para sa sarili. Bucharest ay may maginhawang sistema ng metro. Soon, ang tiket sa makina ay 3 lei ang halaga at sa atmosfera at sukat nito, maihahambing ang subway sa Kyiv o St. Petersburg maliban na lang na ang tren sa loob ay mukhang isang mahabang ahas. Sa subway malinis pero may bakas ng ibon sa escalator at hindi rin nawawala ang politika sa mga telebisyon. Sa mapa makikita natin na ang Bucharest ay parang pizza na may mga hiwa na nagtatagpo sa gitna. Hindi alam ang wika at ang mga karagdagang larawan ay maaaring maling maunawaan. Dito, malinaw may tao na hinahatak ang isa pa sa hindi kaaya-ayang bahagi. Pero sa Russian, ang mga tao mismo ang sumusulat. Anong kinalaman nito sa self-expression? May mga espesyal na boards, kadalasang dito ay mga mura, tiyak na mura. Ish. Nakasulat dito, kung binabasa mo ito, ikaw ay bakla. Sa ganitong diwa, lahat. Parang isang advertisement, siya ay nasa website. Hindi pa natapos ang aking Tony nandito sa metro habang kaunti pa ang tao, kinukunan ni Tony ang kanyang bastos na content. Natuwa rin siya nang makita ang batang babae na may katulad na estilo. Malinaw na mas kaunti ang matalino sa Chisinau. hinalikan mo siya sa mga paa ng marahan at may lubos na paggalang at pag-iingat. Sa mga pamantayan ng Europa, hindi ang metro ang mura sa Bucharest. Ang mga presyo ng pabahay ay makatwiran para sa isang malaking kabisera. Kung gusto mong makahanap, halimbawa, ng studio sa isang malalayong sektor, aabot ka ng 200-300 euro. Kasama na ang bayarin sa kuryente at tubig. Magiging simpleng bagay, hindi may wow-wow renovation, pero magiging malinis, kaaya-aya, komportable at maganda. Sa parehong halaga para sa apartment sa Chisinau, dito maaari ka rin kumuha ng tirahan sa hindi magandang lugar. Ang 2 silid na apartment ay maaaring bilhin sa halagang 60-70 libong euro sa Hilagang Bucharest, kung saan tayo narito. Dito medyo hindi ito masyadong totoo, maaari kang bumili ng 130 libong euro, 2 silid na apartment. At para sa upa, gusto mo bang mag-shoot? 2 silid. Para buwan. Pinakamurang pagko-apartment na paupahan kahit saan sa suburb. Anong halaga makuha ito? 200 euro.
isang kwartong apartment. Ang apartment ni Lola Tony kahawig ng karaniwang apartment ng Soviet, kahit ang mga kasangkapan kahawig. Dahil noong panahon ng sosyalismo, pinahalagahan ang mga Romanian na pader at aparador. Maliban na lang na mas madalas tayong may mga wallpaper, kasi dito ay plaster. At ganito na may 3 pinto papuntang balkonahe, hindi ko pa ito nakita. Marahil, ito ay para sa thermal insulation tulad ng nakalubog na intercom sa insulator. Sa mesa ay may magandang sulat ukol sa apo makakahanap ng pagkain. Sa ganitong paraan, mga tao sa Bucharest nagtitipid. Lokal nag-i-insulate bahay sa mataas presyo ng gas habang bagong dating nagrenta tirahan sama-sama. Programa upang pag-i-insulate ng bahay. Ito ang pakay ng may insulasyon ng mga tao ay nakakakuha ng malaking diskwento sa bayad sa mga serbisyo ng kuryente. Para sa init, mga serbisyo ng kuryente. Sa karaniwan, ito ay 100 euro sa isang buwan. Kasama na dito ang tubig, mainit na tubig, gas at kuryente. Photographer, videographer, dahil nagtatrabaho ako at nakikipag-usap sa kanila. Ibig sabihin, kumukuha sila ng malaking apartment sa gitna at sa apartment ding yun ay mayroon silang studio at lugar para sa trabaho. Narito kung paano ang hitsura ng hotel 40 euro araw sa Bucharest. Lahat mukhang maayos pero may amoy ng sigarilyo, kahit may pagbabawal. At ang banyo at toilet ay tila masyadong pinagsama sa lugar ng tulugan. Lahat ay para sa paglabag sa mga personal na hangganan. Kasama sa presyo ang buffet para sa almusal. Tama na sa katabing hotel. Ang kape sa reception, kung saan nagtatrabaho ang isang babae mula sa Moldova, ay nagkakahalaga ng 2 euro. Ngunit hindi ako handa para sa karagdagang presyo sa parking. Pero nagbigay babala ang valet. Sa kabuuan, 6 talay para sa 2 araw. At para hindi ko isipin akong tanga, nakabawi ako ng halaga gamit ang mga libreng tsokolate. Sa pagsasalita tungkol sa halaga ng pamumuhay, sinabi ni Dasha na madali kang makakamit sa pagkain sa halagang 200 euros at talagang makakain ng mas mura. Ang mura ay hindi katumbas ng masama. Ito ay magiging mga gulay, ito ay magiging manok na mukhang mas mahusay kaysa sabihin nating ang ilan sa atin sa Ukraine. Lahat ng manok ay mukhang mas natural. Broiler sa atin ay isa, lokal na manok ay mas mahal. Sa mga hindi pamilyar na bagay, maaari kong banggitin ang mga ito. Medyo mabagal ang serbisyo dito. Ibig sabihin, kaibigan, nagmamadali sila. Walang nagmamadali na mabilis kang paglingkuran. Mabagal ang serbisyo, mabagal ang tao, at sila ay tamad. May ganitong usapan. Umuwi ako ng 3:00, puno ng mga sasakyan ng buong bakuran. Kaya, sa tingin ko mga kaibigan, pumapasok ba kayo sa trabaho o hindi? Curious lang ako. Dito, naninigarilyo, pero sa atin, hindi. Naninigarilyo sila. Kung sa atin may kapalit, dito uso ang sigarilyo. Kape sa isang kamay, Coca-Cola sa kabila, lahat ito ay ganito ang pagsasabay. Kamukha mo, what the hell? At hindi mo mahahanap ang tsaa. Nakikita ko lang sa grocery supermarket ang lola. Yung mga ganitong pensyonado ay naghahanap ng prutas na tsaa na itim. Lahat sila ay nagsasabi, bakit hindi kayo umiinom? Itim na tsaa mga kaibigan, ay ang lakas nito hindi namin kaya. Mas mura ang gasolina, damit at transportasyon dito kumpara sa ibang bahagi ng European Union. Kaya maraming tao ang pumapayag sa mababang sahod. Hindi ko alam, sa Romanian, syempre, maaari kang umasa sa maliit na kita. Muli, depende sa espesyalidad. Nakasalalay dito. Mga trabahong pang-industriya, Euro 500, 600, maaari kang makakuha. Iba't ibang mga pabrika ganito. Magandang sahod dito kaya makakaya mong kumain ng maayos, makabayad sa upa, at makapunta sa ibang lugar. Oo, hindi naman sobrang luho pero okay na. Ito ay humigit kumulang 1,000 euro. May tao dito ethical professional lumipat bago digmaan. Hindi talaga ito konektado sa digmaan, kundi dahil dito ay medyo mura ang pamumuhay. Ito ang Europa at ang kanilang mga kita. Pero maliit pa rin ito. Ngayon, well, syempre dito, ayon sa mga pagtataya, mga kalahating milyon ang mga refugee. Dahil galing ako sa Kharkiv, syempre nakakapagsalita ako ng Russian, natural lang. Nakita ko ang grupo na Russian Bucharest. Nandito ang komunidad na nagsasalita ng Russian. Naririnig ko pa, kaya kong malaman ng eksakto kung ang mga tao ay mula sa Russia sa kanilang accent. Mayroong mga tindahan dito, tinatawag itong Bereska. Doon ay iba't ibang mga produkto mula sa Russia, Ukraine. Maraming tao sa Ukraine, mas marami kaysa sa Russia. Mahal ang vodka dito. Horitsia na mabibili sa kiosk ng 50 UAH, dito ay nagkakahalaga ng 350. Well, nagtatrabaho tagasalin tumutulong sa mga refugee mula Ukraine makakuha pinansyal tulong. Ito ang iyong pansamantalang trabaho. Sa ngayon, sinasabi ko hindi ako nag-aalala sa Romanian. Alam ko ang salita tulad ng skoza.
Sa amin, kahit na hindi ko maalaala, ay kaginhawaan sa alam. Sa Bucharest, maaari kang mamuhay ng maayos sa Ingles. Gaano katagal ang plano mong manatili dito? Kamabab. Oh, tingnan mo, may tao doon. Ngayon nakakatawa na. Isang bata na nahulog, nagsimula ang content? Hindi, upang maglaro sa gayong dekorasyon. Madalas nakikita na nahuhulog dito? Mga bata ay sasakay at pwedeng mahulog sa kanilang mga bisikleta. Laging naka-helmet ang lahat, may gear. Gumagawa kami ng content dusa ng iba. Nangyayari. Ano ang pinag-usapan natin? Wala akong naranasang anumang hadlang sa wika. Ayos, pero kung maghanap ng trabaho dito... Depende sa iyong espesyalidad. Siyempre, kung kailangan mong makahanap ng trabaho sa gobyerno, narito ang lahat. Ang klase ng mga Jews. Sobrang galing. Buti na lang uminit. Huwag sabihin siya hindi taglamig. Kung maghahanap ka ng trabaho sa lungsod, nagsasalita ako ng Ukrainian o salamat sa public institution magiging magastos. Kung ikaw ay IT professional, ako ay guro at dito ay maraming international na paaralan, kaya madali lang makahanap ng trabaho na may kinalaman sa English. Guro ako ng math. At pagtuturo ng English ay di problema sa akin. Dito may 10-11 international na paaralan, kaya depende pasensya sa specialty. Sinasabi rin ni Marina na posible ang kumita sa Bucharest kahit hindi marunong ng Romanian. At hindi naman kailangan konti lang ang ibabayad. Alam mo ba, may mga tao na hindi marunong ng Romanian at nagtatrabaho sa Bucharest? Alam ko. Oo. Marunong ba sila ng Ingles? Oo. Ang wikang Ruso ay mataas ang sahod, isang hindi karaniwang wika. Mayroon bang kilalang wika dito? Napakahirap wika. Ay matagal na akong nakatira dito pero hindi ko pa rin ito natutunan. Magaling makipag-usap ang anak na babae dahil nag-aaral siya nito mula pa sa preschool. Naalala ko yung mga unang buwan pa lang tayo. Dumating kami dito at narinig ang mga salitang Ruso o Ukrainyano. Tumakbo kami, nagkakilala, halos magkahawak kamay. Kinuha ang mga tao para makahanap ng mga kaibigan na nagsasalita ng ating wika. Kung dahil alam kong Ruso, masigit akong nirerespeto dahil sa alam ko. Apat na wika, kaya kong makipag-usap sa mga turista, kaya kong magturo sa higit pang mga wika. Pinahahalagahan ito ng mga tao at walang umaapi. Kapag naririnig ng mga tao marunong akong Ruso, hindi nila sinasabi, galing ka sa Russia, kundi taga saan. Sinasabi ko, ako galing sa Moldova, may kaibigan sa Ukraine, galing Bulgaria na marunong Ruso. Marunong ka ng maraming wika, lalo na sa Amerika, saan pareho ang problema sa Russia. Alam ko, isang wika lang. 10 taon na ang nakalipas, naglalakad din kami sa parke na ito, dito mismo. Sa mga swing na ito ako naglalaro. Nasa mga 6 na taon ako noon, mga 5 o 6. At tinawag ako ng mga batang Rumen na Ruso. At sobrang nasaktan ako dito. Doon sa mga upuan, nakaupo ang mama, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, nanay, tinawag nila akong Ruso. Nakangiti ang mama at sinasabi, ayos lang yan, dito ganyan. Sa prinsipyo, tinatawag ang mga Ruso. Bakit mas magaling ang mga tao sa Romania sa Ingles kaysa sa atin? Maaring mas hindi sila tamad. Pero may isa pang argumento. Nagpapalabas ang mga Rumen ng pelikula sa TV sa orihinal na wika. Kaya ang mga tao ay nasasanay kahit papaano na intindihin ang wika Hollywood. Habang papunta ako, magsasagawa ako ng eksperimento sa kaalaman ng mga lokal sa Ingles. Magsasalita ako sa Ingles at magtatanong ng mga simpleng tanong sa mga makakasalubong ko. Ang unang kalahok sa eksperimento ay nagulat ako. Nalaman kong hindi siya marunong ng Ingles, marunong siya ng Ruso. Dahil dito, naguluhan at humingi ako sa kanyang kasamahan, marunong ng Ingles, simpleng cappuccino. At sinabi niya sa akin, wika, pumunta sa Ukraine. Malupit at nagsasalita ka tungkol sa paninigarilyo ng Ingles. Sa gabi, nagtawanan sila sa akin dahil hindi ko maipaliwanag kung ano ang gusto kong cappuccino. Kailangan kong magpanggap na tanga hanggang sa huli para sa kalinisan ng eksperimento. Pasensya na, Ginoo, hindi ka ba marunong ng Ingles? Kailangan kong pumunta sa Lake Mo Park. Dapat kang dumiretso. Well, makikita mo. Susunod na kalye o susunod? Malaki pangunahing kalye, makikita mo. Ayos, salamat. Ayos, maaari ka nang umalis. Normal na magsalita ang lalaki. Tulad ko? Oo, tungkol sa negosyo ng pelikula. Hindi. Nagsasalita ka ba ng Ingles? Oo. Magsalita ka English? Oo.
Magandang araw sa iyo. Ayos lang. Nagsasalita ka ba ng Ingles? Hindi. Gusto kong sabihin na ito ay ayos. Salamat. Ayos lang. If sick plug, writer is na nothing na site, hindi ako nagsasalita ng Ingles. Naiintindihan lang niya ang pangalan ng mall at gamit ang mga daliri, ipinakita niya sa akin kung saan pupunta. Mas mahirap makipag-ugnayan. Talagang hindi ito nagtagumpay nang wala siya. Gusto akong lahat na tapikin sa balikat. Sa tingin ko, iniisip nila na ako ay isang refugee at gusto akong tulungan. Diyos ko, anong tanga talaga ang pinakita ko tungkol sa sitwasyon sa Cappuccino? Ay naku, anong tanga talaga? Well, English lang ang sinasalita ko. Nakita ko ang isang supermarket, nakakita ako ng isang cafe, umorder ako ng pagkain, at sigurado ako na alam ang Ingles at hindi alam ang Romanian sa Bucharest mo, hindi ka mamamatay. Pwede kang makahanap ng mga atraksyon, pwede ring ayusin ang ilang mga bagay sa bangko. Pwede kang mabuhay dito bilang turista nang walang problema. Pero tungkol sa paghahanap ng trabaho, honestly, nagdududa ako na posible ito dito nang walang Romanian na wika. Lalo na kung hindi ka naman isang natatanging tao, halimbawa, isang talentadong IT specialist o manggagawa sa industriya ng langis at gas. Yung gagawin ko ang parehong eksperimento, pero sa wikang Ruso hindi ko nagagawin, sasabihin ko na sa inyo kung paano ang lahat. Sasagot sila sa Ruso, napakabihira, at ito ay mga tao mula sa Moldova na dumating dito para magtrabaho o manirahan o mga refugee na marami na ngayon dito dahil nasa mainit na yugto pa rin sa Ukraine o marami dito. O mga retirado na nag-aral dito sa mga paaralan nung panahon ng Soviet, wikang Ruso bago ang 1991. Si Lyuba, niya ay tumakas din papuntang Romania mula sa digmaan at iniisip na hindi sapat ang antas ng kaalaman sa Ingles dito. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay marunong ng Ingles. Romanian, kaya unti-unti akong natututo, kailangan kong malaman ang mga bilang. Kahit na mga salitang pasasalamat, unti-unti kong pinag-aaralan at nalalaman. Mayroong isang Google Carrier, naglalagay ako ng mga parirala sa Russian, doon at agad nilang isinalin ang mga ito para sa akin, Romanian. Nais niyang magpatuloy sa paglalakbay kasama ang dalawang bata. Nagbago isip niya na natili sa Romania. Pinapayagan maaaring lumipat siya dito ng buo. Wala pang evacuation bus, umalis ako gamit ang isang pribadong sasakyan. Hanggang Palangki, inorganisa na ang mga gustong umalis. Doon sila pumunta. Pumili ako ng Bucharest. Nagustuhan ko ang lungsod sa pagiging hospitable. Very responsive ang mga tao. Plano kong magpatuloy sa paglalakbay pero nagkaroon ng mga pangyayari na nagbago sa aking ruta at nagpasya akong manatili sa Bucharest. Napakahirap magplano, ilang beses ko nang sinubukan ang buhay ko sa panahong ito at hindi natutuloy. Palaging nagbabago ang mga plano. Bueno, may isip mo ba na mananatili ka sa Romania? Mahirap pa ngayon pero posible naman. Ano ang inaalok sa iyo ng mga dokumento? Pang-ayusin bagay? Oo, inaalok na kumuha ng pansamantalang kanlungan, pakuha na ko. Paano halimbawa makahanap ng trabaho at maipasok ang mga bata sa Romania na kindergarten at paaralan. So, alam ko na ang mga bata ay hindi pa psychologically handa para sa ganitong biglaang pagbabago. Sa kanilang mga kaibigan, napakaluma ng lungsod masasabi ko. Maraming mga kawili-wiling lumang bahay. Nakakalungkot na maraming bahay ang nasa ganitong hindi maayos na kalagayan. Sa pagpapatuloy ng kritisismo sa Bucharest, tatalakay ang tema ng hindi masayang residente ng lungsod. Madalas silang mahuli dito. Ang mga tao ay natutulog sa kalye sa karton o bangko. Ang mga lalaking ito na umiinom ng vodka sa kalye ay mga walang tahanan. Pero kakaiba sila, tulad ng babaeng may suot na sneakers na 5 sukat na mas malaki. Wala akong laban sa mga Romani na nagtitinda sa metro pero may mga tao na nababahala. Mayroong parke sa tabi, kami ay nagkikita nagtipo ng Romani, ay isang buong distrito ng mga Romani. Pero iyon ay tungkol sa karaniwang uri. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho bilang mga prostitute. At kung ano-ano pa, kaya sa madaling salita, nagkakasama sila sa parke na ito. Napakarami nila, sinasabing nagbebenta sila roon ng mga unan. At tinuruan kami ng papadik kung paano labanan ng hypnosis. Dahil lumalapit sila, sa ilalim ng dahilan ng pagbebenta ng mga unan, ikaw ay nahihipnotismo at kinukuha ang lahat ng meron ka, lahat ay nawawala.
Ibig sabihin, inirerekomenda niya gumawa ng kakaibang bagay labas sa karaniwan tulad ng doon. Kailangan mong maghubad, gumawa ng bagay na hindi inaasahan para maputol ang koneksyong iyon. Kaya natutunan mong maghubad isang hindi maunawaan na sitwasyon. Oo. Ito ay pampamilya namin. Maraming walang tahanan sa sentro, totoo. Kaya may Kumbay nagbibigay. Maraming turista ang dumarating, naaawa ang mga turista, but more nagbibigay sila. Ang mga taong ito ay talagang hindi nakakakuha ng pera, kinukuha ito sa kanila at sa ganitong paraan, ang iba ay yumayaman sa pamamagitan ng kanilang mga kasamahan. Dumarami. Bilang ng mga kasamahan. Oo, dahil gusto ng mga tao na kumita, tama yon. Sa pagsasalita, sinabi ni Irina na mas kaunti ang iniinom nila kaysa sa amin. Dito, ang mga tao ay hindi masyadong umiinom. Ito ay tiyak, hindi ko nakitang lumabas ang mga tao. Mga disco, o mula sa mga restaurant tulad ng sa atin sa Ukraine. Ibig sabihin mas pinipili nila ang alak o serbesa. Napakabihirang uminom ng matinding alak. Ito ay isang dacha, parang mga Soviet na Zhiguli. Azung ngayon, ang pabrika ng dacha ay napakalaki, isa sa pinakamalaking sa Europa. At tulad ng Lada, naglalabas din sila ng mga sasakyan, batay sa Renault. Pinapayagan ang mga Ukrainian na sasakyan sa Romania nang walang karagdagang dokumento o green card. Sa pag-a-apply ng refugee, hindi na kailangang magbayad ng customs. Kailangan mong masanay sa pagmamaneho dito. Mahilig silang lumabag sa mga batas trapiko at dito parang hindi masyadong pinapansin yun. Pahinga ka sa kaliwa, tao sa kanan. Ganito ang paglipat pupunta sa kaliwa. At hindi ko nakikita dito ang napakalakas na kontrol. At sobrang hilig nilang mag-signal. Kaibigan, ang Ukrainians, huwag kayong matakot, may nag-signal sa likod, kakasindi ng berdeng ilaw. Talagang nakakagulat ang mga kalsada dito. Sa pangalawang pagkakataon kong magmaneho, na-aksidente ako. Ngayon, dinala ko ang sasakyan sa pag-aayos. Hindi masyadong sumasang-ayon si Irina. Sa paninirahan ay nasanay sa estilo ng pagmamaneho ng Romanian. At hanggang sa ngayon, namamangha siya sa patriotismo ng lokal. Dito, napakamaingat magmaneho ng mga Romanian. Palagi silang handa na may biglang tatakbo sa kalsada at tiyak na hihinto sila para sa kanila. Dito, sa tingin ko, ang seguridad ay nasa pinakamataas na antas. Huli akong bumisita sa Ukraine nung nakaraang taon. Hindi ko masabi na nakakaramdam ako ng seguridad sa Ukraine. Karamihan, takot ka. Rin, Jakamdaan. At para sa mga tao na nasa paligid mo ang lahat, dito mas madali ang lahat. Nandiyan kami minsan sa Transfagarasan para sa isang tour. Nakilala namin ang isang pamilyang Rumen. At sinasabi nila meron kaming taunang biyahe sa Transfagarasan. Sinasabi namin bakit pa kami pupunta taon-taon. Pareho yan, di nagbabago ang larawan. Paano? Ito ang ating bansa. Mahal natin ito, dapat tayong bumisita, dapat nating makita ito. Papalapit kami ni Irina sa tindahan, sabi niya kahit di lahat ng produkto binibenta, may pagkain pa rin. Ang pamilya ay nagsisikap na maging Ukrainian. Kadalasan, Ukrainian na pagkain ang nasa mesa namin palagi. Borscht, supas, inihaw. Mula sa mga lokal na produkto mula sa Ukraine, karaniwan naming dinadala ang buckwheat, herring at mayonesa, na syempre hindi dapat gawin, pero minsan dinadala namin ito. At maalat na isda, kasi wala namang ganitong kasiyahan dito. Sa pasukan ng supermarket, sinubukan ko ang isang life hack. Mukhang ang mga barya mula sa Moldova ay tumutugma sa cart. Ilang taon na ang nakalipas, nagkumpara ako ng mga presyo sa mga tindahan sa mga bansa sa Europa. Siyempre may mga pagbabago, pero sa kabuuan, ayon sa aking tala, malinaw na mura ang mga produkto sa Romania. Sa mga cafe, hindi naman masyadong mahal kumpara sa atin. Kung ikukumpara sa Estados Unidos, hindi na ito pinag-uusapan. Ang mahal. Diyan. Masaya doon pero mahal. Kung ikukumpara sa Moldova, medyo mas mahal. Hindi ganong marami. Oo, sa amin sa mga 70 lei, maaring magkasya. Manok may kasama. Dito ay 20. Well, sa pamamagitan ng 50%. Pero nandito tayo sa sentro. Sa sentro ang mga siglo. Ito, paborito kong tindahan, napaka-atmospheric dito. At sa itaas, pwede kang uminom ng kape habang tinitingnan ng lumang lungsod. Pwede kang kumuha ng libro at basahin habang umiinom. Tara na!
Ano ang dapat gawin sa gabi sa Bucharest? Walang mga life hacks. Pumunta lang ako para maglakad-lakad sa sentro. Narito ang pinakamalaking parlamento sa Europa at ang palasyo ng pinatay na diktador na si Ceausescu, mga tram, mga mall, mga lawa at mga aso at pusa na kumakain ng mga tira-tirang pagkain sa basurahan. Pati ako, nagugutom na ako. Matapos makakuha ng lakas, sinimulan kong sirain ang lahat. Nakapagpahinga na ako at naglakad papunta sa strip club pero sarado ito. Ayos lang, diretso lang. Sa tapat, nagbebenta sila ng mga Soviet na medalya. Nagtaka ako pero pagkatapos ay nakapagpahinga ako at natulog na. Hindi ko kailanman naranasan ang anumang diskriminasyon. Dito lahat ay nararamdaman ang aking accent pero maganda ang kanilang reaksyon. Sigurado akong pinahahalagahan dito ang paraan ng aming pagtatrabaho at pagsisikap. Ang ating mga seryosidad. Sa tingin ko, ang halaga na ating binibigay, tinatago ang ating salita, sinusuportahan namin ito at nandyan ang panlilinlang. At sinisikap naming maging seryoso. Tungkol sa mga tao na hindi mula sa Republika ng Moldova, paano nga sila nag-integrate dito sa pangkalahatan? Sobrang maayos silang nag-i-integrate. Sa kabuuan, ang mga Rumen ay isang napakapalakaibigan na lahi. Ang kanilang katangian ay ang pagkahilig sa kaalaman at mga bagong tuklas. Mga Leskopyo Savada, mga parusa, mga kuryosidad. Paglipas ng taon, naramdaman ni Irina na ang Bucharest ay kanyang bayan at kahit saan ay sinasabi niyang siya ay mula sa Romania. Kapag bumalik ako mula sa mahabang paglalakbay at makarating sa paliparan ng Bucharest, pakiramdam ko ay nasa bahay ako at ligtas. At hindi, kayang manatili sa lugar isang linggo. Nakikita ko rin kung paano ginugugol ng mga tao ang kanilang libreng oras, kung ano ang kapaligiran sa mga bar at mga restaurant. Napapansin mo? At nakikita ko na medyo katulad ang Metalit. Gusto rin nilang magtipon-tipon kasama ang kanilang mga lola. Lahat ng tao doon ay gustong pumunta sa kina lola at lolo kapag weekend. Aming mga katotohanan at mga European. Namimiss ni Dasha ang kanyang mga dating estudyante mula sa Kharkov at hiniling sa akin na kumustahin sila. Lagi silang galit na di ko sila binabate. Ibabati ko sa kanila. Manood tayo ng video. Ayo. Grabe mga kaibigan. Hello sa inyong lahat, Joe. Kamusta? Nakikita ko kayo araw-araw sa Zoom. At para malaman nyo, ang inyong guro, by the way, ay isang napaka-popular na tao dito. Oo. Naisip mo bang ilang taon na ang nakalipas na makakarating ka sa Romania? Hindi. Hindi naman. Sasabihin ko pa, hindi ko kailanman tiningnan ang aking buhay na hiwalay sa Ukraine. Tatakas ako ng ganito. At pati na rin sa Romania. Hindi ko kailanman isinasaalang-alang ang Romania mula sa pananaw ng turista. Halika na lang. Paano ko maiisip na maninirahan ako dito? Sino nakakaalam tungkol sa Romania? Si Nicolae Ceausescu? Ano siya? Ken Stalin? Sa prinsipyo, dito nagtatapos ang aking kaalaman sa Romanian. Tungkol sa Romania, mas tama, pasensya na. Hindi, well, siguro yun pa rin, alam ko. Alam ko na mahilig sila, parang mga Moldovan o na mahilig sila sa mga golubtsi. Yung kanin. Ayaw mo? Ba ng cabbage rolls? Hindi, mahilig kami sa cabbage roll, ngunit wala kaming mamaliga. Ay, kilala ko si Mamaliga. Tapos na, Ceausescu at Mamaliga. Tapos na, Mahalagang maunawaan ngayon. Nakipag-usap ako sa mga taong lumipat sa Romania at nanatiling nakatira sa bansang ito habang milyon-milyong mga residente nito ang umalis, lahat ng 3 anak ng babaeng ito mula sa tren Chisinau-Bucharest. 2 sa kanila nasa Germany, 3 papuntang England. At ang asawa ay hindi kailanman nagpasya lumipat Romania mula Moldova loob 20 taon kasunod pamilya. Mula 1999, nandito na ako sa Romania. Ngayon ay nagretiro na ako. Umalis siya kasama ang 3 anak. Sinabi ng asawa na darating din siya. Pero pagkatapos ay nag-aral siya ng agrikultura. At hindi na siya nakabalik. Lumipas ang mga taon, kita mo, ang bilis. Mahirap, hindi madali. Una, sa lahat, nahirapan akong makahanap ng trabaho noon. Malinaw na sa babae sa paaralan iyon. Nagsimula na kaming makipag-usap ng mabilis. Sa unang 2 taon, nagtatrabaho ako sa pagkilala ng aking Moldovan diploma. Noong panahon ng Soviet, nag-aral ako bilang isang pangkalahatang nurse. At ang tawag sa kanilang espesyalidad ay medical assistant. Ngayon ay nakapagre-retiro na siya. Pero maliit ang pensyon. Ang aking pangatlong anak na babae ay nagpakasal at nagpasya din na umalis. Kumita ng pera at magbukas ng opisina sa Bucharest. Sigurado akong hindi na siya babalik. Wala na,